Yondu. Yes, boy. Medyo nagugutom na kasi yung team. Pwede bang gawa mo ng paraan para makakain naman sila kahit pa paano? Sure, no problem. Nakita mo yung ibon na yun? Oo, nakita ko. Yun na yun! Feeling ko hindi ibon yung tinamaan mo. Feeling ko tama ka. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Marvel Legends Yondu. And as you can see here, ganyan klase packaging. Meron siya, naka-blister. And sa likod, info lang about kay Yondu and yung iba pang characters na pwede nyo makuha from this line. Pag na-unbox natin siya, naka-clamshell pa siya dito. So yan, clam na natin yan. And pag na-unbox na natin siya, check muna natin yung mga accessories na kasama niya. First is nandito yung kanyang lagayan ng mga arrows. Isang buo na lang yan. And wala nang ibang paints, kundi yellow na lang. Even yung mga quiver niya dito. Next is yung kanyang pinaka-arrow. Yan naman ang itsura niyan dyan. Wala na rin ibang kulay, kundi all yellow na lang din. And then of course, yung kanyang bow. Yan. Walang tali na nakalagay dito. Or ganun ba talaga sa comics? I'm not sure. Pa-comment nga guys. Yan. Pero yan ang pinaka-itsura din yan. All yellow na lang din. Now let's proceed na sa ating main figure na si Yondu. Check muna natin pinaka-details niya. Yan. Ganda rin ng face ha. Okay din yung details ng face niya. Maangas din. And yung hair niya dito. Yung hair niya is hindi naman ganun kalambot yung plastic, but bendable. Bendable yung plastic. Yan pa, yung details niya, yung paint niya sa side, sa kabila. Okay, para siyang avatar. So, para sa kanyang articulation, yung head niya is naro-rotate 360. May look up siya ng konti and look down lang din ng konti. Meron ba siyang Creed moment? Meron siyang Creed moment. And naro-rotate siya ang shoulder niya, 360. Next is sa kanyang elbow bent, ganyan. And yung elbow niya, naro-rotate din, 360. Wala sa kamay. Wala din sa pinaka-body. And yung kanyang Van Damme split, hanggang ganyan lang yung Van Damme split niya. Hindi siya gaano maka-split, not unless i-spread nyo talagang ganyan yung pinaka-legs niya. And yung kanyang high kick, ganyan kataas yung high kick niya, mataas ang high kick. Yung back kick niya, wala gaano, nakaharang yung back flap niya dyan. Yung knees niya is double jointed, which is good ha. Double jointed yung kanyang pinaka-knees. And then yung sumunod na articulation dito sa lower knees niya, naro-rotate yung ganyan. Sa paa niya, may articulation din, pwedeng ma-up ng ganyan and ma-down ng ganyan. And yun lang, yung pinaka-articulation niya. Now, let's try na yung pinaka-accessories niya. I think kakasya naman. Pero paano, didiskartehan nyo na lang kung paano nyo mailalagay. Ayun, natatanggal pala yung ulo niya. Okay, tanggalin na lang natin muna yung ulo. Para mailagay natin ito na maayos. Tapos, i-pop in nyo na lang ulit yung kanya pinaka-head. Yan. Yan ang itsura niya. And then, yung kanyang pinaka-bow. Bow. There you go. And of course, yung kanyang arrow. Yung arrow niya, hindi niya gaano mawakan kasi manipis yung stick. Pero, pwede na, pwede na. Sana nilagyan pa nila ng articulation sa pinakakamay para mas may ayos natin ng maayos yung pinaka-paghawak niya sa kanyang weapon. Pero, parang the most is ganyan na. Yung pinaka-ano natin. Yan na yung the most na pwede niyang magawa sa kanyang weapon. Ayos din naman, maayos. Now, para sa height dito ni Yondu, ang height niya is around, kung yung head lang niya, 4.25 inches siya. Pero kung kasama yung hair niya, mga nasa 4.5 siya. I-compare pa natin yan sa iba pa nating 4 inches below na mga figures tulad ng ating Epic Heroes series, Guardians of the Galaxy, si Star-Lord. Ating Hammond Collection na si Owen Grady. Core Class, Optimus Prime. Marvel Legends, Thor. Marvel Legends knockoff version na si Hulk. And Mario Brothers na si Bowser. So yan ang ating high comparison. If you're planning to avail this, Yondu, ang price range niya is around 200 pesos up to 800 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha nito or kung makakuha din kayo na naka
discount na rin siya. There you have it now guys, na ang ating Marvel Legends Wonder. For me, maayos naman ang pagkaka-execute sa kanya. And kahit papano, maganda-ganda rin yung mga articulation niya kasi double jointed yung sa knees niya and dito sa paa niya meron din siyang articulation. Okay din naman yung mga accessories na in-include sa kanya. Kaya nga overall, for me, itong Yondu na to is magandang addition or collection para sa iba ko pang mga 4 inches below na mga human figure.